before the voting, nasabihin na ho to. Yung mga congressmen na kausap ko, dalawa po ang panakot sa kanila. Una, hindi na i-release yung pondo para sa kanilang mga distrito. Okay. O dun sa mga party list, hindi na magre-release ng pondo. Ang pangalawa po, kakasuhan din sila. Kinuha yung lahat ng SALN nila para sila kasuhan. Nabanggit ko po itong mga bagay na to kasi maging sa Kongreso at sa Senado, may mga ganyang pananakot na ginagawa para ma-impeach si VP Inday Sara, para matanggal yung kanilang kalaban sa 2028. So, tama yung binanggit ni Attorney Mike, tayo, taong bayan, tayo mga nagsasalita, ituloy po natin yan, pero mukhang humihingi na rin ng tulong yung mga kasama natin sa Kongreso. Humihingi sila ng tulong dahil sila po mismo ginigipit na rin. Pondo at kaso. Yun po ang ginagawa sa kanila. Marami ang hindi boboto ng impeachment dahil hindi sila naniniwala. Okay. Marami din naman po na napipilitan dahil naiipit sa sitwasyon ngayon. So I wanted to relay that sa mga kasamahan po natin para lang din malaman naman nila. At baka naman din yung mga congressmen na ginigipit, magsalita na rin at sabihin nila yung totoong nangyayari sa Kongreso sa ngayon. Sa totoo lang po, sa impeachment, mas importante po ba ang ebidensya o ang dami ng boto? Kasi kagaling siya sa House no? Yes. Oo. Oo. So, magandang tanong yan, Kiko. Actually, nandito yung copy nung kanilang mismong ipinasang complaint. Okay. Sa totoo, wala akong makita. Hindi ko talaga maintindihan kung ano itong Did you final... make it public already? Itong hindi pa. Hindi pa ata, I'm not sure. Pero ito, official copy. Ang sabi na, number 1, Vice President President Duterte committed violation of the Constitution and betrayed the public trust by committing plunder and or malversation. Ang basis was the 500 million pesos confidential funds allocated to the Office of the Vice President. Alam naman po natin, nasa COA pa yan. Correct. Di ba? Pinag-uusapan pa sa COA, of course, nagkaroon daw ng desisyon, pero yan may proseso pa. Magpa-file ka pa dyan ng appeal, if at all, aakyat ka pa sa Supreme Court. Pwede mo pang i-question kung ano yung mga sinasabi lang culpable violation of the betrayal of public trust. 500 million pesos po to sa COA. Kung titingnan ninyo ang Department of Agriculture, ang suspended and disallowed is about 9.5 billion pesos. Ang DPWH is about 17 billion pesos. In the Department of DSWD, kung di ho ako nagkakamali, 10.5 billion pesos. Ang lahat ng departamento, kasama ang DOH. In fact, ang DOH pa ho. Yes, oo. Bukod sa 10 billion pesos, more or less, meron pa siyang 125 million pesos na expired medicine. Or about to expire. Yes. About 125 to 150 million. So, ang ibig pong sabihin, may mga violation yung mga, or may mga, ang isang opisina, kasama sa proseso niya, yung pag-aayos sa COA or sa Commission on Audit. Ang tanong, bakit di nila iniimbestigahan kahit isa sa mga departamento? Bakit nakatutok kay Vice President? Yung kanilang iniimbestigahan. And to think, yun ay suspended na and disallowed. At the time, nung iniimbestigahan nila si Vice President, nakapending pa sa COA. Na nakakalungkot, in the middle of the hearing, naglabas sila ng desisyon. Again, para ipitin ang Vice President. At I think, nung time na yon hindi pa nakakatanggap si VP ng kopya nun. Yes. So, number Okay. 2, anong sabi niya? 112 million confidential funds, Department of Education. COA pa rin to. Pending pa rin to. Violation na daw. O, number 3, public trust by corrupting and bribing officials of the Department of Education. May nakita ba kayong ganito? When they were investigating the department, di ba meron silang investigasyon na bigayan ng pera? Oo. May gano'n silang ginawa nun eh. Pero walang sinasabi or walang naging findings. And yet, nandito, one of the violations. Number 4, yung SALN.
Sinasabi lang yung SALN. Pabalik-balik ako dyan sa SALN discussion nila. Di ba pagka ho tayo may nakitang, kunyari, attorney, may bahay ka, may kotse ka, may bank account ka. Oo. Nakita ko, hindi mo diniklara sa SALN, yun, may violation ka, o Correct. papay lang kita. Oo. May nakita ba kayong ganon? Wala. May sinabi ba silang, may nakita silang ganoong violation? Wala. Ang ginawa nila, pinatawag nila yung AMLA. Tapos sinabi nila, magkano yung pera? Magkano yung pumasok? Magkano yung babas? And yung proseso po na yun, ay ganito lamang, para masimplihan natin. Ang sabi na, dun sa bank account, may pumasok na pera. Pagpalagay po, 1 milyon, pumasok. Pagkatapos, meron kunyaring binayaran si Vice President na, lagay na natin, 999,000. So, naiwan 1,000. Oh. Pinagdugtong nila yung 1 million at 999,000. Yun daw ang nandoon sa account. Paano naman nangyari yun? Pagdating po sa bahay, meron kang pamalengke o may sweldo ka 10,000. Nilagay mo. Pagkatapos, gumastos ka, binayad mo sa kuryente, binayad mo sa tubig, binayad mo kung ano man, pagkain. Walang natira sa pera. 9,500 nilabas mo. Ang natira sa pera mo o sa bangko mo, 500 pesos. Pero yung naging hearing nila, dinugtong yung 10,000, idinugtong yung 9,500. Hindi ko maintindihan. Tapos sabi niya, committed high crimes, contracting to murder or assassinate the President, First Lady, and the former Speaker of the House. Napakalinaw po dun eh. Di ba ang sabi ni BP, alam ko papatayin niyo ako, pero pag pinatay niyo ako, meron na rin akong nakausap. Sa totoo lang, kwentuhan lang yun eh. Wala kwentuhan lang yun. Pangalawa, conditional. Pag pinatay niyo ako, di ba? How can that be a threat? Kahit na away kalye. Di ba? Sa away kalye. Nag-aaway yung dalawa. Subukan mong gawin yan. Pag ginawa mo yan sa akin, pag pinatay mo ako, o sinaktan mo ako, may gaganti para sa'yo. Conditional yung sinabi mo. Protection. Yun. Baka madamay ka sa kaso niyan. Sino yan? Ito, sabi niya, responded Vice President Duterte, committed culpable violation of the Constitution by the high crimes of sedition and insurrection. Saan? Nagkaroon. Kami na nga, nakasama ni Vice President. Kuminsan, sinasabi namin, nasaan si Vice President, ba't hindi nagtatawag? Di ba? Never nagtawag. Nung birthday ni President Duterte, sabi namin kay Vice President, mag-motorcade rally tayo sa Villamor. Ni walang palawagan ng insurrection, kasi ang insurrection po ang ibig sabihin, hahawak tayo ng armas. Babagsakin natin ng gobyerno. Si Vice President nag-announce bigla, mataas na ang presyo ng langis, huwag na tayong mag-motorcade. Yung pa nga po nangyayari. Lahat ng pagkilos, including the PDP group, SIR, pag pagkilos, ni hindi po nakakausap si Vice President. Mga rally po natin, wala. Ibig sabihin, even at that, yung mga malayang demokratikong pagkilos, hindi nga natin siya nakakasama. Yung pang sabihin mo nga hawak ng armas na nawagan siya, never happened. Respondent, sabi niya, Vice President, Duterte committed betrayal of public trust, graft and corruption, misuse of confidential funds. Ito naman dinugtog na nila yung OVP at saka po yung Department of Education. Balik lang po ako sa SALN Di ba ang sabi po nila 6.7 billion? Tapos ngayon lumalabas, sabi ni Attorney Manscarpio, nagkamali yung 2 billion. Yes. Pero ang katotohanan po, kung titingnan nyo yung opisina ni Vice President, yung violation niya should have started 2022. Pag pinanood nyo po yung video ulit, from 2022 up to date, ang pinag-uusapan lang natin pera, 60 million. Yung in-out pa, mali pa yun. In-out na nga yung computation, 60 million from 2022. Ang inimbestigahan nila kay Vice President, magmula pa nung Vice Mayor siya, 2005. Paano magiging violation yung 2005 na elect yung inyong kaso
was the impeachment case is based on when she was elected vice president. Hindi ako magugulat. Buti na lang, hindi nila sinama nung college pa si... Yun na nga eh. Oo, vice president. Magmula po nun, panoorin niyo po yung impeachment na ginawa po nila. Tapos sabi nila, yun daw, irregularities, procurement. Wala rin po ako nakita. Ito yung investigation nila sa Department of Education. Responded Vice President committed bribery and procurement. Again, DepEd. Yun na naman ang sinasabi nila. Wala akong narinig o nakita. Kahit naman hindi kaso, na nung panahon ni Vice President, meron silang inilabas. Ayan. So, conclusion, foregoing, nilabas mo lang yung kaso. Ngayon, nung last week naman ito naman yung kaso ni Ombudsman. Ni Ombudsman, laban kay Martin Romualdez. Ayun. Ano po yung sinabi dito? Ito malinaw to. Although, syempre, kailangan pang palalimin. Ang unang sinabi dito, yung mismong budget process. Klaro ho yun. Pinirmahan nila, may papel yun, may unprogrammed funds, official documents. Ang pangalawang sinabi niya, yung salita ni Saldico. Klaro ho yun. Dahil si Saldico mismo nagsalita and they're taking it as evidence. At natutuwa ako na tinanggap lang ebidensya yung kay Saldico. Bakit to klaro yun? Personal knowledge. Humiring si Martin Romualdez, nag-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez, naglagay ng pondo kay Martin Romualdez. Siya ang kausap ni Martin Romualdez. Pangalawa, ang sinabi dito, yung sinabi ni Gutesa. Bakit din klaro yun? Si Gutesa ang nag-deliver sa bahay sa Aguado at sa Forbes Park. And kinuha ko dito yung 18 Marines yung dalawang sinabi. Si Navidad, Sergeant Navidad and Sergeant Esquivel na nag-deliver din doon kay Martin Romualdez. So ito personal knowledge. And then the third part ay yung Dami Corporation. So magmula sa sinasabing source ng pondo, yung budget, at doon sa sinasabi ni Saldi na ako nagbigay, at doon sa delivery ng mga sundalo, malinaw po yun. Ang kailangan na lang po nating makuha ay yung mismong salita ni Saldi. Kasi may ledger si Saldi. Etong flood control project na to, kumita ako 30 billion. Diba? Doon sa ledger niya, sinabi niya, diniliver ko dito. Nakalista rin kung sino. At yung mga tao na mga sundalo ang nag-deliver ng pondo. So having said that, kami sa Mayo 11, May 11, may rally kami. Ma'am, ngayon ko lang sasabihin sa iyo, kasama namin yung PDP-QC doon sa meeting. Although pinaalam naman sa inyo, we will be together sa May 11 dyan po sa Kongreso. Magrarally kami. Of course, alam namin, democratic process to. Ipapasa nila yan, katulad binanggit mo, ma'am. Wala nang batayan to. Talagang politika na lang. Ayaw nila si Sara Duterteng tumakbo sa 2028. Tinatanggal nila sa equation si Inday Sara Duterte. Ang hindi nila naintindihan, nandiyan pa si Mayor Baste Duterte. So, ayan, kasama ko namin Atty. Hinton sa Monday, nandun ka dapat. Magkakasama po kami, magrarally po kami dito sa impeachment process. And I'd like to thank PDP because they will be with us. Yung Maisog din, the group of Maisog was there with us So Rage during the will be meeting. there? Rage. How about Rage. Well, basically, di ba, magkakasama naman tayo. Umbrella naman siya. Umbrella Alright, naman siya. So, marami po magsasalita. At i-informal na rin po namin yung mga congressmen nating kasama para lumabas po sila. Alright. Ang napakagandang nangyari dito sa atin sa impeachment, bagamat tatalunin nila tayo dahil yung pera pinapagalaw nila. Tatalunin nila tayo dahil tinatakot nila ang mga congressmen na bumoto. Pero ngayon po magkakaroon na ng malinaw na hatian. Sino ang mga kasama natin sa laban hindi lang sa 2028, ngayon pa lang, para makita yung korupsyon na nangyayari na hanggang ngayon walang linaw sa tao. Puro impeachment, yung flood control scandal na trilyon-trilyon, naghahanap pa rin ng linaw ang taong bayan, wala pa rin nakukulong, wala pa rin pong kaso, at lalo tigit sa lahat, walang perang na ibabalik sa gobyerno na dapat sana magamit natin sa pagtaas ng bilihin ngayon
at sa hirap ng buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po.